Nako ay biglaan ho ito. Sara Sayad Lustay Duterte nakahanda na po para manumpa bilang presidente ng Pilipinas kapalit sa pwesto ni President Bongbong Marcos. Aba, ay biglaan nga no. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, talagang mainit-init pa na nakasuot na ng maganda. Ano ba ang suot nito? Maria Clara o Barong Tagalog? Basta't may nakikita kayong nanunumbaho. Ang suot niya ay pambansang damit. Dala pa ang mga pamilya habang nanunumpa. And connection mga kaibigan, itong si Sara Sayad Lustay Duterte sa biglang patalsikin itong ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos ay nakahanda na po siya upang manumpa kapalit sa pwesto ng ating mahal na Pangulo. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na 2 araw na po ngayon, pangalawang araw, na nandyan po ang mga kulto, nandyan po rin ang mga uri ng religion sa lansangan at nagkakaroon po sila ng rally nang layunin po nila ay patalsikin sa pwesto ng biglaan ang ating President Bongbong Marcos. Kaya datapwat sa puntong yan ay nakahanda na po si Sara Sayad Lustay, nakasuot na ng maganda na pambansang damit. Ano ba ang pambansang damit? Upang manumpa. Ako, si Sara Sayad Lustay, presidente ng Pilipinas. Ganun ba ang panunumpa niya? Huwag po kayong alis, kapit. Mga kaibigan, ibabahay ko po sa inyo ito. Hindi po ito fake news. Kalalabas pa lang ho ng balita. Ito na ang bunga, ito na ang resulta ng ilang araw na rally nang nandyan ho ang mga iglesia ni Cristo, nandyan po ang mga didiles na nagtulong-tulong po sila upang makapwesto ng legal agawin ang pwesto sa Malacanang kay President Bongbong Marcos. Mga kaibigan, ito po, kabahagi po nito. Panoorin po muna natin ito at pakinggan. Dahil importanteng mahalaga, mga kaibigan nito. O ito po. Nako. Ang lahat ng sa lalong madaling panahon. Yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ang supresang rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Go ahead. Paliban ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang event kanina para tutukan ang nangyayari sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala silang nakikitang banta. Higit pa naman na kanyang, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa na magkilos protesta, pero may panawagan sila lalo't maraming motorista ang naibitaw sa traffic. Pakinggan po natin ang bayag ni Paras Press Officer Claire Castro. Eto, go ahead. Kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno. Meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas. Ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas ay kailangan din managot. Samantala, umalma naman si Senador Rodante Marcoleta sa... Saka na po yan. Saka na yan kay Marcoleta. Ito mga kaibigan, yan po yung binitawan ng Malacanang bago po kumalat itong kasabay po niyan ay kumalat itong biglaang pagpatalsik sa pwesto ni President Bongbong Marcos ng sanhiho ng pagpatalsik kay President Bongbong Marcos ay para makaupo itong bilang presidente ng illegal agawin sa pwesto sa Malacanang, itong si Sara Sayad Lustay. Ito po mga kaibigan, ibabahay ko po sa inyo. At kumalat po ito. Galing po ito sa kampo ni Sara Sayad Lustay.
Hindi ko na dapat ito bibigyan ng daan. Ba't kailangan ko pong ibahagi sa inyo? Dahil marami ho ang nagtatanong. Kahit saan kayo umikot na malalaking stream media at social media, mababasa nyo po sa comment section na marami ang nagtatanong. Totoo ba ang kumakalat na handang-handa na po si Vice President Sara Sayad Lustay upang manumpa bilang presidente dahil mapapatalsik na daw sa pwesto si President Bongbong Marcos gawa ho nitong rally ng mga iglesia at ng mga didilis. Bibigyan ko po kayo ng katibayan. Nandito, mga kaibigan. Hindi ko na ipa-flash. Ipapakita ko na lang dito. Ayan, kitang-kita naman, ano? Ito. Ay against the light, ano? Ito, babasahin ko po. Mga kaibigan, ito po ay galing sa kampo ni Sara Sayad na pinapakalat ho. Nananawagan kay BP Sara na maghanda anumang oras kung sakaling palitan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, matindi yun, ano? Ito, kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby when the sovereign will on the people dito sa ngayon ay mananawagan dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. Abay, ginamit nyo pa ang mamamayang Pilipino. Ginamit nyo pa ang mamamayang Pilipino. Kayo lang ang nagpapakalat na yan at kayo lang ang nananawagan, mga kampo ni Sara Sayad Lustay, na maganda na si Sara Sayad Lustay upang manumpa bilang presidente. Yan ay, kayo ay nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Yan ho, si Sara Sayad Lustay at ang kanyang mga tagasunod. Didilis, anak ng katakot-takot. Yan ang lalakas ng saltik niya. Ano ang napala nyo? Padalawang araw na kayo diyan nagrarally kasama ang mga kulto. Pagising nyo sa umaga kanina, sino pa rin ang presidente? Ay si Pangulong Bongbong Marcos pa din. Nasaan na yung mga panawagan yung handang-handa na at maganda na at nakahanda na, nakasuot na ng magandang damit si Sara Sayad Lustay para manumpa na. Anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dahil yung panawagan na yan ay galing mismo sa kampo ni Sara Sayad Lustay. Siyempre, hindi po yan mananaig at yan po ay tawang kalukuhan lamang at nangangarap po sila ng gising nakatulala sa hangin. Kaya kayo kahit anong gawin nyo pang rally, kahit mag-rally pa kayo araw-araw, pagising nyo pa rin ang presidente ay si President Bongbong Marcos dahil siya ang nararapat na maging presidente ng Pilipinas. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Huwag po kayong maniwala sa pinapakalat ng mga didilis at ng mga kulto na papapatalsik sa pwesto sa pamagitan ng rally na ginakasalukuyang ginaganap ngayon. Yan po ay pawang walang katotohanan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.